Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jed. Sa ngayon ay 65 years old na ako at masayang namumuhay kasama ang aking pamilya at mga apo. Nang mapakinggan ko ang mga kwento ng ating mga kababayan sa channel na ito, ay naisipan ko rin na mag-share ng aking natatangi at nakakatakot na karanasan na nangyari sa akin sa Capiz maraming taon na ang nakakaraan. Karanasang nababalot ng hiwaga at kababalaghan. Sa tulong ng aking apo na siyang katulong ko sa pagsusulat nito ay malinaw kong maikikwento ang tunay na nangyari sa akin at sa babaeng una kong minahal. Hindi ko nababanggitin ang mismong lugar namin sa Capiz para na rin sa kapakanan ng mga taong nasasangkot sa aking kwento. Maris, 3 taon na tayong magkatipan at sa palagay ko sapat na yung mga panahon yun para magpakasal na tayo. Meron na din naman ako naipon para sa kasal natin. Sige, gusto ko na nga rin na magpakasal na tayo. Pero alam mo naman ang mga matatanda, gusto na sa ayos ang lahat. Kailan niyo babalak pumunta sa amin? Bukas ang gabi pupunta kami sa inyo. Kasama ko si Inay at Itay. Plano ko kasi na magpakasal tayo sa darating na Hunyo. Wow! Maganda ang buwan ng June. Magiging June bride ako. Sige, ipapaalam ko na rin kina Itay ang plano natin para alam nila na darating kayo. Matutuwa tiyak si Inay. Diba? Matagal na rin naman niya sinasabi na magpakasal na tayo para makita na nila ang kanilang magiging apo. Nang sumunod nga na gabi ay kasama ko na ang aking mga magulang nang magpunta sa bahay ni na Mariz. Nagdala din kami ng pagkain para may mapagsaluhan kami habang nag-uusap. Nagluto ng palitaw sa latik si Inay, mayroon ding kutsinta, adobong itik at kanin. May dala rin kaming 5 malalaking bote ng soft drinks. Naging maayos naman ang pag-uusap ng aming mga magulang at kagaya nga ng aming usapan ni Mariz, napagkasunduan ng aming mga magulang na ikakasal kami sa 2 linggo ng Hunyo. Napakasaya ko, Maris. Sa wakas matutupad na ang ating mga pangarap. Magkakaroon tayo ng masayang pamilya. Oo, Jed. Pero sa isang araw ay samahan mo ako bumiyahe sa Capiz. Pupuntahan ko si Lola Sela. Napakalayo yun dito sa Bicol eh. Ano naman ang gagawin natin dun? Kukunin natin yung wedding gown na isusuot ko sa kasal natin. Pwede naman na bumili tayo, Maris. Huwag na tayong magbiyahe ng Capiz. Iyon kasi ang tradisyon ng aming pamilya. Ang pamanang wedding gown na iyon ay isinuot din ni Inay noong ikinasal siya. Kaya naging maayos at masagana ang pagsasama nila ni Itay. Naniniwala kami na swerte talaga sa buhay at pag-ibig ang wedding gown na yon. Pero ang balita kasi ang lugar nyo sa Capiz nakakatakot. Parang kinakabahan ako eh. Asus, yun naman pala ang dahilan kaya ayaw mong sumama. Natatakot ka sa lugar namin. Ako na ang nagsasabi sa'yo na mali ang lahat ng mga nababalitaan mo. Hindi totoo mga yun. Doon ako lumaki at nagkaisip. Dalaga na ako nang umalis kami doon dahil dito na destino si Itay. Kinausap din ako ng inay ni Mariz na iyon talaga ang tradisyon ng kanilang pamilya. Kaya gusto kong matuloy ang aming kasal ay kailangan kong samahan si Mariz sa Capiz para makuha ang wedding gown at isama na rin pabalik sa Palawan si Lola Sela na siyang magbibigay ng huling basbas sa amin ni Mariz. Dahil talagang mahal ko si Mariz ay nagdesisyon ako na samahan siyang bumiyahe sa Capiz kahit naalanganin akong pumunta roon. Nang sumunod na araw ay kumuha na kami ni Mariz ng tiket sa barko at nang dumating ang petsang nakalagay sa amin ng tiket, sumakay na kami sa barko para magbiyahe. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. Kinakabahan ka ba? Oo.
Ito yung unang pagkakataon na makikilala ko ang lola mo. Iniisip ko kasi kung ano magiging reaksyon niya kapag nakita ako. Mabait ang Lola Sela ko, Jed. Paborito akong apo nun, kaya ang sino mang mahal ko ay tiyak na mamahalin din niya. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Akong bahala sa'yo. Teka, wala bang mga aswang at mangkukulam doon? Kasi kapag narinig ko yung lugar niyo, yun kagad yung sinasabi ng mga tao eh. Walang ganun doon, ano ka ba? Kwentong barbero lang yun. Maganda at tahimik ang baryo namin. Siguro yung mga kwento na yan ay nangyari sa ibang lugar sa Capiz. Ilang taon ka na bang hindi nakauwi sa inyo? 25 na ako ngayon eh. Umalis kami ron 15 years old ako. Ang bilis ng panahon. 10 taon na pala akong hindi nakakauwi roon at hindi nakikita si Lola. Matagal ka na palang hindi nakakauwi ron. Oo, kaya naman sabik na sa akin si Lola Sela. Tiyak na magbabaksyon muna tayo roon bago tayo bumalik dito. Sige Maris, ikaw naman ang kasama ko eh. Kaya kahit saan tayo makarating, sasamahan kita. Yumakap sa akin si Maris. Niyakap ko din siya ng mahigpit. Masayang-masaya kaming dalawa habang nasa biyahe. Sa unang pagkakataon, nagbiyahe kaming dalawa ng ganoon kalayo. Magkatabi kaming natulog habang magkayakap. At makalipas nga ang mahabang araw at gabi, nakarating na ang barkong sinasakyan namin sa pier sa Rojas City. Kaya naman bumaba na kami ni Maris at nagpunta sa terminal ng bus, biyaheng patungo naman sa mismong bayan nila. Parang nakalimutan ko ang mga kwentong kababalaghan tungkol sa lugar nila nang makalabas kami ng bus terminal kasi magaganda ang mga lugar na aming nadadaanan, kagaya ng malalawak na taniman ng palay at mga plantasyon ng mga mangga at nyog. Kagaya din pala ng lugar namin sa Palawan, ang lugar ni Maris. Nang makababa kami ng bus sa mismong bayan ni Maris ay sumakay naman kami ng jeep, papasok sa mismong baryo. Bakit natahimik ka na naman? Anong iniisip mo? Liblib na pala yung baryo nyo dito sa Capiz, no? Napakalayo na nito sa bayan eh. Oo, talagang malayo na to sa bayan. Yung baryo namin malapit sa bundok at kagubatan, kaya sagana sa mga prutas. Muli akong natahimik. Paano nga ay napansin ko na lahat ng mga kaharap namin na nakasakay sa jeep ay nakatingin sa amin. Seryoso ang lahat. Pero kapag titingnan ko sila ay iiwas naman sila ng tingin sa akin, kaya naman kinabahan ako. Hindi sila tumitingin ng diretso sa kanilang mga kaharap, kaya naman umiwas na rin akong tingnan sila. Tumingin ako sa labas ng bintana ng jeep at naramdaman ko ang presko at malamig na simoy ng hangin. Paano nga ay puro kakahuyan at kabundukan na ang dinadaanan namin. Ang mga bahay ay maliliit lang na yari sa mga kahoy, kawayan at ang mga bubungan ay pawid at kugon. Hanggang sa bumaba na kami ni Maris sa jeep, sa tapat ng isang maliit na tindahan. Lahat ng nakatambay doon ay nakatingin sa amin. Hanggang sa mapansin ko ang isang lalaki na kanina pa nakatitig sa amin ni Maris, na sa tingin ko ay matanda ng kaunti sa amin. Maris, ikaw nga ba yan? Oo. Maris nga ang pangalan ko. Sino ka ba? Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako si Lito. Oo. Yung apo ni Aling Romina. Yung palaging nagdadala ng hinog na mangga sa bahay ni Lola Sela. Tama ako nga. Mabuti naman at natatandaan mo na ako. Kamusta ka na? Ayos naman ako. Heto, dadalawin ko nga si Lola Sela. Nako, matagal ka na nga hinihintay ng Lola Sela mo na magbakasyon dito. Tuwing mapapadaan ako doon at magkakausap kami. Ikaw ang palaging binabanggit niya. Kailan mo daw kaya maiisipan na dalawin siya? Heto na nga, dadalawin ko na siya. Siya nga pala. Eto si Jed. Napapangasawa ko. Jed, siya si Lito.
kababata ko. Kamusta pare? Mabuti naman at sumama ka dito kay Maris. Oo. Dadalawin kasi namin si Lola Sela at tuloy ay kukunin namin yung wedding gown na ipapasuot niya kay Maris sa kasal namin. Wedding gown? Maris, mag-aasawa ka na? Oo, at itong si Jed ang mapapangasawa ko. Nakita ko na nawala ang sigla sa mukha ni Lito. Tiningnan siya ni Maris tapos ay ibabalik ulit ang tingin sa akin. Pero hindi siya tumitingin ng diretso sa amin ng matagal. Pilit na nga ang mga ngiti niya nang magpaalam sa amin. Parang bigla siyang nalungkot kaya naman inakbayan ko na si Maris lalo pa nga at nakita kong nakatingin pa rin sa amin ang iba pang naroon. Naglakad na kami ni Maris palayo sa kanila hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang malaking bahay na yari sa matitibay na kahoy. Parang yung bahay Kastila. Sa totoo lang, yun lang ang nakita ko na magandang bahay sa lugar na yun. Ito na ang bahay namin. Tayo nang pumasok at hanapin natin ang Lola Sela ko. Ang laki pala ng bahay niyo dito, no? Kahit medyo luma na. Lola Sela? Lola Sela! Nandito na po ako! Di nagtagal ay isang matandang babae na nasa edad 60 na ang lumabas mula sa kwarto. May balabal ito, nakasuot ng purong itim na damit. Mahaba ang kanyang buhok na abot na hanggang bewang. Puting-puti na ang kanyang buhok pero sa tingin ko ay malakas pa siya kasi diretso pa siyang maglakad. Nang makita kami na nasa loob na ng bahay, kaagad niya kaming tinitigan na para bang kinikilala kung sino kami. Nakangiti naman si Maris na lumapit kay Lola Sela, kaagad na yumakap. Kumusta ka na po, Lola Sela kong maganda? Alam niyo bang namimiss ko na kayo ng sobra? Maris, apo! Ikaw nga ba yan? Hindi ba ako nananaginip? Opo, Lola. Ako nga po to. Si Maris. Kumusta na po kayo? Nako, ang pinakamamahal ko nga po. Mabuti naman at naisipan mo akong dalawin pagkatapos ng maraming taon. Ang ganda-ganda mo na ngayon, apo ko. Talagang hindi ko inaasahan na darating ka. Sana'y nagpadala ka ng sulat para napaghandaan ko ang pagdating mo. Naku, Lola Sela. Kung susulat pa ako, matatagalan pa yun bago madala dito ng kartero. Kaya nagbiyahe na ako para sunduin kayo. Magbakasyon naman kayo sa amin sa Palawan. Kaya wag na po kayong umiyak. Ganoon ba? Kumusta naman ang mga inay at itay mo? Aba hindi na din ako naaalalang dalawin mula nang umalis kayo rito. Oo nga po Mataas na kasi ang pamasahe at bukod doon ay hindi maiwanan ni Itay ang trabaho niya. Pero ayos naman po sila at sabi nga isama ko kayo pagbalik ko doon. Anak ko, hindi ako pwedeng umalis dito. Marami din akong ginagawa dito, ano? Lola Sela, gusto ko kayong makasama sa araw ng aking kasal. Kasal? Mag-aasawa ka na ba, apo ko? Opo, Lola Sela. Ito ang mapapangasawa ko, si Jed. Kamusta po kayo, Lola Sela? Mano po? Iniabot naman ni Lola Sela ang kanyang kamay sa akin kaya nagmano ako sa kanya. Nang iangat ko ang ulo ko ay nakita kong nakatitig siya sa akin na parang inaalam ang buo kong pagkatao. Kaya naman tumitig din ako sa kanyang mga mata. Di nagtagal ay ngumiti si Lola Sela. Matapos ay muling binalingan si Maris. Maswerte ka, apo, kasi nakatagpo ka ng lalaking totoong nagmamahal sa iyo. Iingatan ka at pasasayahin. Opo, Lola Sela. Talagang mahal na mahal ako ni Jed. Kaya nga po kahit malayo to, ay sinumahan niya ako kasi gusto niyang matiyak na magiging ligtas ako. Kaya ka pala umuwi ay para ipaalam na ikakasal ka na.
Salamat sa iyong pagpapahalaga at pagrespeto sa akin, mahal kong apo. Isa pa ay alam mo na rin siguro ang tradisyon ng ating pamilya. Ang wedding gown na matagal ko nang iniingatan ay ipapamana ko na sa iyo para maisuot mo sa araw ng iyong kasal. Opo, Lola Sela. Yun pong sinabi sa akin ni Inay. Isinuot din daw niya iyon noong ikinasal siya. Oo, tama ka. Pero mamaya na natin iyon pag-usapan. Magpahinga muna kayo ni Jed, ha? Tatapusin ko lang ang ginagawa naming pagdarasal. May mga kasama po pala kayo dito. Mamaya magkwentuhan na tayo. Ha? Muling pumasok sa kwarto si Lola Sela. Nang sumilip kami ni Marisa ay nakita namin na mayroon nga mga tao sa kwarto. Mga babae at lalaki na lahat ay nakasuot ng mga itim na damit. Lahat ay nakaluhod at taimtim na nagdarasal. Mayroon ding mga kandilang mayroong sindi sa kanilang altar kung saan may nakalagay doon na estatwa ng Santo Niño na mayroong hawak na krus. Nang isara na ni Lola Sela ang pintuan ay nagpunta kami ni Marisa sa terrace ng bahay. Relihiyosa pala ang Lola Sela mo, no? Umuubos sila ng mahabang oras sa pagdarasal. Oo, ganoon sila lalo na kapag mayroon silang hinihiling na gustong matupad. Kulang na kulang ang maghapon para sa pagdarasal nila. Yung silito, napansin ko kanina na masaya nung makita ka. Pero biglang nalungkot nung malaman na ikakasal ka na. Meron ba kayo nakaraan? Ay, nako Jed. Yung si Lito ay nanligaw dati sa akin. Pero bata pa ako noon. 15 anyos. Gusto daw niya ako kaya palaging nagdadala dito ng mga prutas at kung ano-ano. Pero hindi ko naman siya nagustuhan. Hanggang sa umalis na nga kami dito at malipat sa Palawan. Kaya pala ganun ang reaksyon niya kanina. Oo, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ikaw ang mahal ko at pakakasalan ko. Ilang araw lang tayong mamamalagi dito. Tapos, babalik na tayo sa Palawan. Sana lang ay sumama sa atin si Lola Sela. Hindi na ako kumibo. Napangiti na lang ako at hinawakan ko ang mukha ni Maris. Hinawi ko ang mahaba niyang buhok na tumatakip sa kanyang pisngi tapos ay hinalikan ko siya. Yumakap naman sa akin si Maris at makalipas nga ang mahabang oras, muling bumukas ang pintuan ng kwarto. Lumabas doon si Lola Sela at ang mga kasama niyang naroon na nagdarasal. Nagpaalam na ang mga iyon kay Lola Sela pero naiwanan ng dalawang babae na medyo bata pa. Nagpunta sa kusina ang mga iyon at nagluto ng pagkain. Natuwa si Maris nang malamang ang dalawa pa lang yun ay ang mga pinsan niya na sina Angela at Victoria. Ay, ang bilis ng panahon. Hindi mo na rin nakilala ang mga pinsan mo, ano? Oo nga po, Lola. Mga dalaga na rin sila at magaganda. Ang hahaba ng kanilang mga buhok. Oo, sila ang naging kasama ko dito mula nang umalis kayo. Mababait din silang mga bata na kagaya mo. Kaya nga po, Lola Sela. Mga relihiyosa din sila na kagaya ninyo. Siya nga pala. Mamaya pagkatapos nating kumain, ipapakita ko sa iyo ang wedding gown na ipapamana ko sa iyo, Maris. Sige po, Lola Sela. Makalipas ang halos isang oras ay lumabas na mula sa kusina ang mga pinsan ni Maris at lumapit sa amin. Sinabi na nakahanda na ang pagkain kaya naman sabay-sabay na kaming nagpunta sa kusina. Sa mahabang lamesa na naroon ay nakahain ang mga nilutong ulam ni na Victoria. 2 klase, tinolang manok at adobong karne ang nakahain doon. Mayroon din malalaking hinog na mangga at saging. O Jed, kumain kayong mabuti ni Maris, ha? Alam kong mahaba ang naging biyahe nyo. Opo, Lola Sela. Talagang dadamihan ko yung kain kasi nga paborito ko yung tinolang manok. Manok na labuyo iyan. Dinala dito ni Lito. Maris,
Natatandaan mo ba yung kababata mo na si Lito? Palagi yung nagdadala dito ng prutas at hayop na nahuhuli niya sa gubat. Opo, Lola Sela. Nagkita na po kami kanina. Sa kanya galing yan. O siya, kumain na tayo. Hindi ako nagpahalata na medyo nainis ako nang marinig ko na ang mga nakahain doon ay galing kay Lito. Para hindi naman magtaka si Maris ay hindi ko nalang pinansin ang mga kwento ni Lola Sela patungkol kay Lito. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain. Nang matapos na kaming kumain at makabalik kami sa salas ay pumasok naman sa isang kwarto si Lola Sela. At nang lumabas doon ay dala na ang isang puti na wedding gown. Ipinakita niya sa amin ni Maris. Napangiti si Maris nang makita ang magandang wedding gown. Pamana sa akin ng aking inay ang maswerteng wedding gown na ito. Isinuot ng iyong ina sa kanyang kasal at ngayon, ipapamana ko naman sa iyo para maging masagana at maligaya ang iyong magiging buhay sa piling ni Jed. Lola Sela. Salamat po. Tama nga ang sabi ni Inay. Napakaganda ng wedding gown na to. Mabuti naman at nagustuhan mo, Apo. Sa tingin ko naman ay kasyang-kasya sa iyo ito. Halos magkasukat lang naman kayo ng katawan ng inay mo noong ikasal siya. Tama po kayo, Lola Sela. Halos magkasing laki lang po sila ng katawan kaya sakto lang yan kay Maris. Pwede naman po na isukat ko na para malaman natin kung sakto nga sa akin. Para kung may adjustment ay magagawa ng paraan. Naku, Apo, wag mong gagawin ang magsukat ng damit pang kasal kasi malas iyon. Hindi daw matutuloy ang kasal. Paano nga pong malalaman kung kasya sa akin? Baka kung kailan oras na ay saka natin malalaman na maliit pala o kaya naman ay malaki sa akin. Madali lang yan. Tumalikod ka tapos ay ilalapat ko sa balikat mo at likod itong damit pang kasal para makita natin ang haba at lapad nito. Sumunod naman si Maris sa sinabi ni Lola Sela. Nang tumalikod siya ay itinapat lang sa kanya ni Lola Sela ang damit pang kasal para masukat ang haba niyon at sa tapat ng balikat para makita kung kasing lapad niya iyon. Di nagtagal, napangiti si Lola Sela. Sa tingin ko ay kasya naman sa iyo ito, Apo. Magkasing lapad ang balikat at singhaba mo ang damit, kaya hindi ka na dapat mag-alala. Sigurado kayo, Lola Sela, ha? Aba, oo naman. At tiyak ako na maganda ka sa araw ng kasal mo. Matapos niyon, inilagay na ni Lola Sela ang damit pang kasal sa hanger at ipinasok sa loob ng kwarto. Tapos ay itinuloy na namin ang kwentuhan dahil matagal na hindi sila nagkita. Isang oras ang lumipas ay nakatulog si Lola Sela. Pansin ko na hindi naman mapakali si Maris para bang mayroong gumugulo sa kanyang isipan. Bago pa ako makapagtanong ay pumasok na sa loob ng kwarto si Maris at nang lumabas siya ay suot na niya ang wedding gown. Nagulat ako kasi napakaganda niya sa damit na yun. Tama nga si Lola Sela. Sakto lang sa akin ang damit pang kasal na to. Sukat na sukat sa aking katawan. Oo nga. Napakaganda mo dyan, mahal ko. Ito ang napakagandang pamana sa akin ni Lola Sela. Iingatan ko to para maisuot din ang ating magiging anak kong sakali. Maris! Anong ginagawa mo? Bakit isinuot mo na ang damit pang kasal na yan? Ubarin mo na nga yan ngayon din. Ay, masama yan! Naku, Lola Sela. Lumang kasabihan na po yun. Hindi naman ako naniniwala doon. Saka sinubukan ko lang naman kung tama ba talagang sukat ito sa akin. At ngayon nga alam kong sakto na siya. Ubarin mo na yan ngayon din! Huwag matigas ang ulo mo! Sige na, Maris. Huwag mo nang painitin ang ulo ni Lola Sela. Magpalit ka na ng damit. Napapangiti na sumunod na lang si Maris. Muli siyang pumasok sa loob ng kwarto at nang lumabas
nakasuot na siya ng duster. Parang bata na naglambing kay Lola Sela nang muling lapitan yon. Kaagad namang nawala ang galit ni Lola Sela, lalo pa nga at paborito talaga niyang apo si Maris. Muling ngumiti si Lola Sela, kaya naman muli kaming nagkwentuhan. Huwag kang magagalit sa akin kung napagalitan kita ha. Ay, kinabahan lang talaga ako sa ginawa mo. Hindi ko maintindihan pero bigla akong natakot nang makita kang suot-suot ang pamana kong damit pang kasal. Nagulat ka kasi, Lola Sela. Kasi nga ay ako na yata ang pinakamagandang dalaga na magsusuot ng iyong damit pang kasal. Oo nga po, Lola Sela eh. Ang ganda ni Maris sa damit na yun. Bagay na bagay sa kanya. Basta palagi kang mag-iingat, apo ha. Huwag mo na uli gagawin yun. Isuot mo ang damit na yun sa araw lang ng iyong kasal. Opo, Lola Sela. Pasensya na kung nag-alala kayo. Muling yumakap si Maris kay Lola Sela. Nang sumapit ang gabi ay magkaiba kami ng kwarto na tinulugan ni Maris. Doon siya natulog sa tabi ni Lola Sela. Kinabukasan, nagyaya si Maris na maligo sa ilog kasama ang kanyang mga pinsan na sina Angela at Victoria. Sinamahan ko rin sila dahil gusto ko ring maligo sa ilog. Para kaming mga bata na nagtampisaw sa malinis na tubig sa ilog. Pero nang umupo sa malaking bato si Maris ay nakita kong isang malaking kobra ang nasa likod ng bato. Mabilis akong lumapit kay Maris pero bago ko pa mahila si Maris ay natuka na siya ng ahas. Aray ko! Jed! Yung ahas, kinagat ako! Maris, Diyos ko! Yung cobra! Baka makagat ka din! Kuya Jed! Patayin mo yung cobra! Naku po! Makamandag ang ahas na yan! Mag-iingat ka! Dumampot ako ng malaking bato at pinukul ko ang kobra. Nang tamaan yun sa katawan ay umatrasyon. Kumuha ulit ako ng malaking bato at ibinagsak ko sa ulo niyon. Nasapul ang kobra. Nadurog ang ulo. Kaya naman nilapitan ko si Maris at pinunit ko ang aking damit para gawing panali sa hita niya. Matapos ay sinipsip ko ang nagdudugo niyang binti na nakagat ng kobra. Jed, nahihilo na ako. Nanginginig na ang katawan ko. Maris, kaya mo yan. Lakasan mo ang loob mo. Sandali, sisipsipin ko yung kamandag ng kobra sa sugat mo. Hindi na yata matutuloy ang kasal natin. Parang hindi ko na matutupad ang mga pangako ko sa'yo. Maris, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala sa akin. Pumasang ka sa akin. Dadaling ka namin sa ospital. Kaagad nga na pumasan sa akin si Maris. Katulong ko sina Victoria at Angela ay umahon kami sa ilog. Nagmamadali ang bawat takbang ng aking mga paa. Tuliro na ang aking isipan. Puno na ng kaba ang aking dibdib kaya patuloy ko siyang kinakausap habang pasan-pasan ko siya. Maris, malapit na tayo sa bahay ni Lola Sela. Konting tiis na lang. Jed, mahal na mahal kita. Maris, mahal na mahal din kita. Kaya lumabang ka ha. Huwag ka matutulog. Oo, kaya ko to. Magpapakasal pa tayo, di ba? Pero kasunod yun ay naramdaman kong bumitiw na si Maris sa pagkakakapit sa akin. Bumagsak ang kamay niya. Ramdam ko din na parang mahuhulog na siya kaya tumigil ako sa pagtakbo at nilingon ko sina Victoria at Angela. Nakita ko na pareho na silang umiiyak. Kaya ibinaba ko na si Maris at nakita kong nakapikit na siya. Sa bibig niya ay lumabas na ang itim na dugo at ang mga ugat niya sa mukha ay nakita kong galit na galit. Epekto ng kamandag ng kobra. Nahilam na sa luha ang aking mga mata habang ginigising ko si Maris, lalo na nga't naramdaman kong nanglalamig na ang mukha niya. Maris, ang daya mo naman eh. Sabi mo magpapakasal pa tayo. Sabi mo hindi mo ako iiwan. Pero bakit iniwan mo ako, Maris? Gumising ka. Huwag mo naman gawin sa akin to.
Pero kahit anong gawin kong haplos sa mukha ni Maris ay hindi na siya gumising. Nang damahin ko ang kanyang pulso ay tahimik na yon. Wala na ring tibok ang puso niya, katunayan na patay na nga siya. Kaya naman lalong lumakas ang aking pag-iyak. Paulit-ulit kong isinisigaw ang pangalan ni Maris. Umaalingaw-ngaw sa kakahuyan ng aking pag-iyak at pagsikaw. Matagal akong namalagi na kalong-kalong si Maris. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa isang iglap, wala na siya. Hanggang sa tapikin ako ni Victoria at sabihin iuwi ko na si Maris kasi alam na ni Lola Sela ang nangyari. Kasi nauna nang umuwi si Victoria. Kaya nang makarating kami sa bahay ni Lola Sela ay inihiga ko sa kama na naroon si Maris. Bakit pinabayaan niyo si Maris? Bakit hindi niya nakita na may ahas pala doon? Patawarin niyo po ako. Hindi ko siya nailigtas. Hindi ko siya nahilak agad kaya natuklaw siya ng kobra. Ang walang iyang kobra na yon. Nasaan na siya, Jed? Nasaan na siya? Buhay pa ba ang walang hiya na yon? Patay na po, Lola Sela. Pinatay ko na. Sinipsip ko na rin ang kamandag sa sugat niya pero mabilis pa rin kumalat ang kamandag sa katawan niya kaya nangyari to. Apo ko! Maris! Bakit naman napakalupit sa atin ang kabalaran? Kung kailan ka umuwi rito saka pa nangyari ito? Paano ko ba ito ipapaliwanag sa iyong inay? Tiyak na sisisihin niya ako sa nangyari. Ako po may kasalanan, Lola Sela. Hindi po ako naging maingat. Sabi ko na kasi sa iyo, huwag mong isukat ang damit pang kasal dahil malas iyon. Hindi ka nakinig. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa iyo. Ilang sandali pa ay nabalot na ng pagtangis at kalungkutan ng buong kwarto. Patuloy na iniyakan ni Lola Sela si Maris kahit ang mga pinsan niyang sina Angela at Victoria ay patuloy ang pagtangis dahil sa nangyari. Ako naman ay impit na umiyak habang hawak ang malamig na kamay ni Maris. Nang makita ko na kalmante na si Lola Sela, ay saka ko siya muling kinausap. Pupunta po ako sa bayan mamaya. Magpapadala po akong telegrama sa amin at sa pamilya ni Maris. Sasabihin ko po yung nangyari. Wag mong gagawin iyan, Jed. Hindi nila dapat malaman ang nangyari kay Maris. Pero Lola Sela, ang mga inay ni Maris, mag-aalala po yung mga yon. Mas magagalit sila sa inyo kapag hindi natin ipinaalam yung nangyari. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Ibabalik ko si Maris. Hindi ako papayag na mawala sa akin ang pinakamamahal kong apo. Huwag mo munang ipapaalam sa kanyang mga magulang. Ako ang bahala. Pero Lola Sela... Mahal mo din ang aking apo, hindi ba? Ayaw mo din na mawala siya sa buhay mo, hindi ba? Opo, Lola Sela. Mahal na mahal ko si Maris. Pues, sundin mo ang sinabi ko. Walang dapat makaalam ng nangyari kay Maris kung hindi tayo lang. Gulong-gulo ang aking isipan. Mahal na mahal ko si Maris. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Kaninang umaga lang, masaya pa kaming magkasama pero ngayon, wala na siya. Na kahit anong sabihin ko ay hindi na makakasagot pa. Naputol ang aking pag-iisip nang sabihin sa akin ni Lola Sela na lumabas muna ako dahil papalitan nila ng damit si Maris. Kaya naman lumabas ako ng kwarto. Katulong ni Lola Sela sina Victoria at Angela sa pagbibihis kay Maris.
Makalipas ang mahabang oras, binuksan ulit ni Lola Cela ang kwarto kaya pumasok ako at nakita kong suot na ni Maris ang damit pangkasal. Nilagyan na rin siya ng pulbos sa mukha at inayusan na rin. Tingnan mo ang aking apo na si Maris, Jed. Para ba siyang natutulog, hindi ba? Talagang napakaganda niya. Opo, Lola. Talaga maganda si Maris. Sayang nga lang at maaga niya tayong iniwan. Hindi niya tayo iiwan ng tuluyan. Ibabalik ko ang buhay niya. Sa 3 gabi mula sa kanyang pagkamatay ay muli siyang mabubuhay. Lola Cela, ano pang sinasabi niyo? Paano pang mabubuhay ang isang patay? Mabubuhay siya, Jed. Basta magtiwala at sumampalataya lang tayo sa itim na Santo Niño. At ipagkakaloob niya ang buhay na walang hanggan kay Maris. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Lola Cela, lalo na nang ituro niya ang itim na Santo Niño na kanyang dinadasalan at sinasamba. Noon ko lang napansin na doon pala sa malawak na kwarto kung saan nakalagay ang itim na Santo Niño inilagay ang bangkay ni Maris. Ilang sandali ay dumating na ang mga kasamahan ni Lola Cela. Kagaya ng dati, puro sila nakaitim. May mga dala sila na iba-ibang klase ng bulaklak. Nang pumasok ang mga yon sa kwarto ay pinaligiran ng mga yon ang kama na kinahihigaan ni Maris. Naglagay ang mga iyon ng maraming mga bulaklak tapos ay sinimulan na nila ang pagdarasal. Jed, kung hindi mo kayang sumabay sa aming ginagawa, maaaring lumabas ka muna sa kwarto. Kailangan magsagawa kami ng taimtim na panalangin. Sige po, Lola Cela. Sige na Kuya Jed, lumabas ka na ng kwarto. Magsasagawa kami ng panalangin para kay Ate Maris. Sana'y pakinggan kami ng itim na Santo Niño at ipagkaloob ang aming hihilingin. Nang lumabas ako ng kwarto ay hindi naman ako gaanong lumayo. Tumayo lang ako sa pintuan kaya narinig ko ang mga dasal ni na Lola Cela. Pero mayroong mga salita sila na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Parang salitang orasyon yun na paulit-ulit na binibigkas ni Lola Cela at sisigundahan naman ng kanyang mga kasama. Paminsan-minsan ay sumisilip ako sa kanila kung saan nakikita ko na taimtim nilang sinasamba ang itim na Santo Niño tapos ay itataas ni na Lola Cela ang kanilang mga kamay na parang binabasbasan ang bangkay ni Maris. Halos buong magdamag ay ganoon ang kanilang ginagawa. Hindi ko namalayan na nadaig na pala ako ng antok. Nakatulog ako habang nakaupo sa gilid ng pintuan at nang ako ay magising mataas na ang araw. Kaagad akong pumasok sa loob ng kwarto at nilapitan si Maris. Maris, mahal ko. Hindi ko na alam kung paano ako magsisimulang muli. Nasanay na ako na palagi kang nasa tabi ko. Hindi ko alam kung ano mukhang iharap ko sa mga magulang mo. Kung naririnig mo ako, paramdam ka naman sa akin, oh. Huwag mo naman akong iiwanan ng ganito. Sobrang bigat na ng dibdib ko. Sumampalataya ka at manalig sa itim na Santo Niño at mabubuhay si Maris. Muli natin siyang makakasama. Lola Cela, sana nga po mangyari yung sinasabi niya para muli natin makasama si Maris. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Sa 3 gabi, mabubuhay si Maris. Tinitiyak ko iyan sa'yo, Jed. Magbabalik sa ating piling ang aking apo. Tuloy lang ako na umiyak ng impit tapos ay hinawakan ko ang nanlalamig na kamay ni Maris. Matigas na din yun. Naramdaman ko na basa ang wedding gown sa gawing kamay niya. Paano? Nagpapawis na pala ang katawan niya dahil kahapon pa siya walang buhay. Lumalabas na ang tubig sa kanyang katawan. Nang kapain ko ang bandang likuran ni Maris, basa na rin yun. Kaya naman kumuha ko ng tuyong damit at pinunasan ko yun.
Lola Sela, kailangan na po natin dali sa punerarya si Maris para maimbalsa mo. O kaya naman, ilibing na lang po natin siya. Nagpapawis na po yung katawan niya eh. Huwag kang hangal, Jed. Ang pagpapawis ng katawan niya ang katunayan na babalik pa siya. Muli natin siyang makakasama. Huwag kang magkulang sa pananampalataya sa itim na Santo Niño upang ipagkaloob niya ang ating kahilingan. Pero Lola Sela, alam ko masakit ang pagkawala ni Maris. Kagaya niyo, mahal na mahal ko rin siya. Pero kalooban na ng may kapalan nangyaring to. Siya ang may kaloob ng buhay at siya lang din na may karapatang kunin yun. At siya lang din na nakakaalam kung sino sa mga anak niya ang muli niyang bubuhayin at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Umiiyak si Lola Sela nang yakapin ang bangkay ni Maris. Wala akong magawa kung hindi ang hawakan na lang ng balikat ni Lola Sela. Umiyak na lang din ako habang pinagmamasdan ang bangkay ng pinakamamahal kong babae. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 2 araw at sa ikatlong gabi na patuloy na pagdarasal ni Lola Sela ay wala pa ring pagbabago kay Maris. Kaya muli kong kinumbinsi si Lola Sela na alisin namin doon ang bangkay ni Maris. Ganoon din naman ang sinabi ni Lito nang dumating doon at malaman ang nangyari. Lola Sela, magpapahukay na po ako bukas ng paglilibigan ni Maris. Ay namamagana po ang kanyang katawan. Kailangan na po natin siya maiayos. Sinabi ko na sa iyo, Jed. Mabubuhay ang aking apo, kaya hindi mo siya pwedeng ialis dito. Hindi ako papayag. Pero Lola Sela, hindi niyo ba nakikita? 3 araw at 3 gabi na mula nang mamatay si Maris. Hindi niyo ba nakikita? Wala namang pinagbago sa kanya. Patay na po si Maris. Dapat na po natin yung tanggapin. Tama si Jed, Lola Sela. Walang silbi ang ginagawa mong pagdadasal. Ang isang namatay na ay hindi na mabubuhay pa ng sinasamba mo. Wala naman siyang kakayahang ibigay ang mga hiling mo. Tumigil kayong dalawa! Mabubuhay ang aking apo na si Maris! Alam ko yan! Inis na tinalikuran kami ni Lola Sela. Lumapit siya sa harapan ng itim na Santo Niño. Lumuhod siya at umusal ng dasal. Pagkatapos ay tumayo siya. Sa pagkakataong ito ay galit na galit si Lola Sela habang umiiyak pero hindi siya sa amin nagagalit kung hindi sa itim na Santo Niño. Sinumbatan niya ito. Itim na Santo Niño! Inubos ko ang buong panahon at buhay ko upang sambahin ka. Nagdasal ako sa iyo araw at gabi upang patunayan ang aking katapatan sa iyo. Buong-buo ang aking pananampalataya na anumang hihilingin namin na tapat mong lingkod ay iyong ipagkakaloob. Ngayon humihiling ako sa iyo. Hinahamon ko ang iyong kapangyarihan. Patunayan mo na ikaw ang talagang nagahari sa sangkalangitan at sangkalupaan. Tuparin mo ang aking hiling. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Buhayin mo ang aking apo. Hinahamon kita. Buhayin mo si Maris kung talagang makapangyarihan ka. Lola Sela, tumigil na kayo. Huwag niyong hamunin ng poong lumikha. Kung hindi mo makakayanang tuparin ang aking hiling, mawawala ang aking pananampalataya sa iyo. Hindi ka pala totoo. Hindi mo kayang ibigay ang hiling ng iyong tapat na lingkod. Wala kang silbi! Di nagtagal ay nagulat ako nang makarinig ng malalakas na pagkulog at paggidlat. Kasunod ang pagbuhos ng malakas na ulan, patuloy pa rin ang pag-iyak namin ni Lola Sela. Patuloy pa rin hinahamon ni Lola Sela ang kapangyarihan ng itim na Santo Niño. Sa totoo lang ay nangingilabot ako sa mga bagay na sinasabi niya habang kumukulog at kumikidlat ay umihip ang malakas na hangin. Kaya naman ang mga ningas ng mga kandila at ilawang naroon ay nangamatay. Tuwing kikidlat naman at lilikha ng liwanag ay naaaninag ko ang mukha ni Maris. Paminsan-minsan ay napapatingin din ako kay Lito. Nakita ko ang kakaibang ngiti niya. Lola Sela, tama na po.
Wala na tayong magagawa pa. Bukas na bukas po magpapahukay na ako ng paglilibigan ni Maris. Para mo na nga, Ma. Ibalik mo ang buhay ng aking apo. Kung hindi mo yun magagawa, tatalikuran na kita. Hindi na ako sasamba sa'yo kahit na kailan. Tama lang yan, Lola Sela. Bakit mo sasambayin ng isang Diyos na walang kakayang ipagkaloob ang kahilingan mo? Naging tapat ka sa kanya, tapos wala siyang kayang ibigay sa'yo? Wala kang silbi! Sayang ang mga panahong sinamba kita. Nagsisisi ako dahil ginugol ko ang buong panahon ko sa iyo. Para sa aking apo naman ang inihiling ko kasi mahal na mahal ko siya. Pero hindi mo ipinagkaloob. Naging tapat ako sa iyo. Bakit hindi mo maibigay ang kahilingan ko? Bakit? Sumpain ka! Lola Sela, tumigil na kayo. Huwag niyong insultuhin ng may kapal. Huwag niyong hamunin ng poong lumikha. Matakot kayo sa mga sinasabi niyo. Muli ay kumulog ng malakas, kasunod ng malalakas pang kidlat na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kwarto. Nang mapalingon ako kay Maris ay nagulat ako nang makitang parang nakadilat na si Maris. Pero dahil saglit lang ang liwanag na likha ng kidlat ay inisip ko na namamalikmata lang ako. Nang muling kubidlat at lumikha ng liwanag, nakita ko na nakaupo na si Maris, bagay na lalong ikinagulat ko. Hindi ako agad nakapagsalita habang nakatingin kay Maris kasi titig na titig din siya sa amin ni Lola Sela. Hindi naman siya napapansin ni Lola Sela dahil ang atensyon niya ay nakatuon sa itim na Santo Niño. Lola Sela, si Maris po. Alam ko, hindi na siya magbabalik. Hindi ako dininig ng itim na Santo Niño. Hindi niya pala kayang ibalik ang buhay ng aking apo. Lola Sela, si Maris po. Bumangon. Ano? Si Maris ba ang sinabi mo? Opo, tignan niyo. Nakaupo na si Maris. Hindi ba lito? Oo, Lola Sela. Tignan niyo si Maris. Nang lingunin nga ni Lola Sela si Maris ay bumakas ang ngiti sa mukha ni Lola Sela. Nakikita ko yun sa tuwing kikidlat. Tuwang-tuwa siya pero takot naman at kilabot ang bumabalot sa buo kong katawan ng pagkakataong ito. Nagtatalo ang aking puso at isipan sa nangyayari. Natutuwa ang aking puso dahil buhay na ulit ang babaeng mahal ko pero ang aking isipan ay mayroong takot sa nangyayaring kababalaghan. Kasi nga ay 3 araw at 3 gabi nang patay si Maris dahil sa kamandag ng kobrang kumagat sa kanya. Maya-maya sinampal ko ang aking sarili para alamin kung totoo nga ba ang nangyayari. Nang maramdaman ko ang sakit sa pisngi ko ay natiyak kong gising nga ako. Kaya hinanap ko ang posporo at sindihan ulit ang mga kandilang naroon. Nang magliwanag ay nakita kong nakalapit na si Lola Sela kay Maris. Yun naman ang pagkakataong umalis si Lito. Apo ko! Salamat at nagbalik ka na sa amin. Kung alam mo lang kung gaano ako nasaktan nang mawala ka. Pero ngayon ay pinasaya mo na akong muli. Maris, mahal ko. Nagbalik ka na sa amin. Oo, Jed. Nagbalik na ang aking apo. Dininig ng langit ang aking kahilingan. Akala ko wala talaga siyang kakayahang ibigay ang hiling ko pero ito na, natupad na. Maris, apo, gusto mo bang kumain? Magpapaluto ako. Anong gusto mo, ha? Magsabi ka lang. Victoria! Angela! Boy na si Maris! Nang marinig ni na Angela at Victoria ang aking sigaw ay nagmamadali din silang pumunta sa kwarto at nakita nga nila na nakaupo na si Maris. Nakadilat ang mga mata at nakatingin lang sa iisang direksyon. Hindi kumikibo si Maris kahit marami na kaming kumakausap sa kanya. Nanatili lang siyang tulala at nakatingin sa iisang direksyon.
Lola Sela, bakit hindi sumasagot si Maris? Bakit nakatulala lang siya? Galing sa malayong paglalakbay ang kanyang kaluluwa, kaya alam ko na pagod siya. Bigyan natin siya ng pagkakataong makapagpahinga. Maris, mahal ko. May masakit pa ba sa'yo? Sabihin mo sa akin kung may kailangan ka, ha? Jed, pabayaan na natin siyang magpahinga. Ihiga na lang ulit natin si Maris upang makapagpahinga siya. Sige po, Lola Sela. Siya nga pala. Nasaan na si Lito? Hindi ko na siya naharap kasi mabilis ang mga naging pangyayari. Umalis na po siya, Lola. Hindi na po siya nagpaalam kasi nga kay Maris na po ang inyong atensyon. Napangiti na lang si Lola Sela tapos ay tinulungan ko siya na ihiga si Maris. Noon ko naramdaman ang nanglalamig pa ring katawan ni Maris nang hawakan ko siya sa balikat. Nang haplusin ko ang mukha niya ay nakita ko ang bahagyang luha sa kanyang mga mata, kaya pinahid ko yun ng aking daliri. Nagtataka ako kasi hindi ko naramdaman na humihinga si Maris. Nang makahiga na siya ay pumikit na si Maris kaya naman pinagmasdan ko lang siya ng matagal. Nakita ko ang kasiyahan ni Lola Sela kaya hindi ko na sinabi ang mga napansin ko. Ayokong masira ang kasiyahan niya sa pagkakataong ito. Lumabas na ako ng kwarto ni Maris. Lumabas na rin sila ni na Victoria at Angela. Magpahinga ka na sa kabilang kwarto, Jen. Magpapahinga na rin ako. Wala na tayong dapat na ipag-alala kay Maris. Opo, Lola Sela. Pumunta na ako sa kabilang kwarto. Nang makapasok ako roon ay nakita ko na nakabukas ang bintana ng kwarto at pumapasok doon ang liwanag ng buwan. Sumikat na iyon pagkatapos ng malakas na ulan. Lumapit ako sa bintana, isasara ko na sana iyon nang mapatingin ako sa labas ng bakura ni Lola Sela. Sa malaking puno ng santol ay mayroon akong naaninag na nakatayo roon na biglang tumakbo nang makita akong nakatingin sa kanya. Kaya nang makuha ko ang flashlight na naroon din sa kwarto ay tinanglawan ko ang direksyong yun. Wala naman akong nakita na kahit ano. Nang umihip ang hangin at gumalaw ang mga sanga ng puno ay nakagawa ng anino ang mga iyon dahil sa liwanag ng buwan. Kaya naisip ko na baka anino lang ng dahon ang nakita ko. Kaya isinara ko na ang bintana at nahiga sa papag na naroon. Nakakaramdam na ako ng antok nang muli akong mapabalikwas nang makarinig ako ng kaluskus mula sa kwarto ni Maris. Kaya bumangon ako at sumilip doon. Noon ko nakita ang isang anino na tumalon palabas sa bintana ng kwarto ni Maris. Sinundan ko pa yun sa bintana pero hindi ko na nakita. Ang bilis naglaho sa dilim. Kasunod ko palang pumasok doon si Lola Sela. Kaya naman pala may kumakaluskos dito. Ikaw pala yun. Sabi ko naman sa iyo ay magpahinga ka na. Kakapasok ko lang po, Lola Sela. May narinig nga akong kaluskos dito kaya pinuntahan ko si Maris. At may nakita po akong parang anino na galing dito at tumalon sa bintana. Isinara ko kanina itong bintana Bakit nakabukas na? Sabi ko nga po sa inyo may nakapasok dito eh. Nang pumasok ako, tumalon siya dyan sa bintana. Para lang siyang isang anino. O siya, isara mo na lang ulit yung bintana at magpahinga ka na. Sinunod ko si Lola Sela. Isinara ko ang bintana ng kwarto ni Maris tapos ay muli akong lumabas ng kwarto niya at nagtungo sa kabilang kwarto para magpahinga. Nakahiga na ako pero hindi pa rin ako makatulog. Iniisip ko ang nakita ko sa kwarto ni Maris. Parang anino ng tao pero napakabilis naman niyang nakatalon sa bintana at naglaho sa dilim. Muli akong tumayo at sumilip sa bintana. Naisip ko lang na baka yung nakita ko kanina sa tabi ng puno ng santol at aninong nakita ko sa kwarto ni Maris ay iisa. Kaya kinabahan ako.
naisip ko ang mga kwento tungkol sa aswang. Lalabas sana ako ng kwarto pero nakita kong hindi rin pala makatulog si Lola Sela. Lola Sela, tingin ko po, aswang yung nakita ko sa kwarto ni Maris. Kaya hindi ako dapat magpabaya. Kasi mahina pa si Maris. Hindi siya makakalaban kung sasalakayin siya ng aswang. Dapat hindi ako matulog. Ako na lang ang matutulog sa tabi niya. Naisip ko na iyan. Ang mga aswang dito sa Capiz, madalas nilang binibiktima ang mga may sakit at mahihina. Sige na, ako nang bahala sa apo ko. Sige po, sumigaw lang po kayo kung kailangan nyo ng tulong ko, ha? Oo na, magpahinga ka na. Nang muli akong mahiga ay sumuko na ang aking mga mata sa antok. Nakatulog ako. Nang ako ay magising, mataas na ang sikat ng araw. Kaagad akong bumangon at si Maris ang agad kong naisip. Pinuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Nakita ko na naroon na sina Victoria at Angela. Tinulungan nila si Lola Sela na iupo si Maris. Kagaya ng dati, dilat ang mga mata ni Maris pero nakatulala lang siya at nakatingin sa iisang direksyon. Nang lumapit ako kay Maris ay naamoy ko na ang magkahalong amoy ng nalalantang bulaklak at amoy na bubulok na isda. Magandang umaga, Lola Sela. Kamusta na po si Maris? Parang hindi po maganda ang amoy ng kwarto niya. Ayos lang naman siya. Eto nga at pinupunasan ko ang pawis niya sa mukha. Buksan mo kaya ang bintana nang pumasok ang hangin at maginhawaan si Maris. Sige po, pataas na nga po yung araw. Mainit na dito sa kwarto niya. Binuksan ko nga ang bintana ng kwarto para makalabas doon ang hindi magandang amoy ng kwarto ni Maris. Pero di nagtagal ay napansin ko ang malalaking langaw na pumasok sa kwarto. Noong umpisa ay kakaunti lang, pero habang tumatagal ay dumadami ang malalaking langaw na pumapasok sa kwarto. At lahat ay dumadapo sa mukha ni Maris, kaya naman nang mapansin din yun ni Lola Sela ay nainis siya. Mga pesteng langaw na yan. Saan ba galing ang mga yan at pumapasok dito sa kwarto? Bugawin mo nga mga yan, Jed. Opo, Lola Sela. Naku po, dami nga ng mga langaw. Lahat gustong dumapo kay Maris. Mga buwisit ang mga yan. Mabuti pa isara mo na lang ang bintana, Jed. Dalian mo. Opo, Lola Sela. Mabilis kong isinara ang bintana ng kwarto pero ganoon pa din ang nangyari. Sa pintuan naman ng bahay dumaan ang mga langaw. Lahat ay dumadapo kay Maris. Pero si Maris walang reaksyon kahit na nga dumadapo na sa kanyang mukha ang langaw. Pumapasok sa kanyang tenga, ilong, mata at bibig at nananatili lang siyang tulala kaya naman kami ni Lola Sela ang nataranta. Binubugaw namin ang mga langaw hanggang sa maisipan ni Lola Sela na kunin ang kulambo at ilagay sa mismong kama ni Maris. Kaya naman ang mga langaw na napakarami ay nagdapuan sa kulambo. Meron po ba kayong mga bunot ng nyug dito? Yung pong balat ng bunga ng nyug? Yun po kasi yung magandang pantaboy sa mga langaw. Oo, meron nandoon sa labas. Angela! Kumuha ka nga ng mga bunot ng nyog! Dalhin mo dito, madali! Opo, Lola Sela. Saglit lang po, kukuha ako. Lumabas nga ng bahay si Angela at kumuha ng mga bunot ng nyog. Nang bumalik siya sa kwarto ay may dala na ring palanggana na yero, kaya kaagad kong binuhusan iyon ng gaas at sinindihan. Kaagad na nagliyab ang mga bunot ng nyog na tuyo at nakagawa ng makapal na usok na kumalat sa buong kwarto. Kaya naman hindi na alam ng mga langaw ang gagawin. Nataranta ang mga ito sa kapal ng usok kaya binuksan ko na ang bintana at kasabay ng paglabas ng usok ay naglabasan din ng mga langaw. Tapos ay muli kong isinara ang bintana. Magaling ang ginawa mo, Jed, apo. Ngayon ako naniniwalang talagang mahal mo nga si Maris. Lahat ay gagawin mo para sa kanya. Opo, Lola Sela. Mahal na mahal ko po si Maris.
Natutuwa ako dahil nagbalik siya. Pero nakakalungkot din dahil parang wala naman siya sa kanyang sarili. Di na yata tayo niya kilala. Tulala lang siya at kung dadamay niyo yung katawan niya, wala pa rin po siyang pulso. Wala na akong pakialam sa iba pang bagay, Jed. Ang mahalaga ay nakikita kong narito si Marisa at kasama natin. Handa ko naman siyang alagaan hanggang sa manumbalik ang dati niyang sigla. Napabuntong hininga na lang ako habang nakatingin kay Maris na hindi man lang kumukurap. Nang mahawi ang makapal na usok ay nakita kong nagbalikan na ulit ang mga langaw. Pero hindi nagawang dapuan ng mga ito si Maris hanggang doon na lang sila sa ibabaw ng kulambo. Nang sumunod na mga araw ay pangamba ang aking naramdaman. Nang lapitan ko ang nakahigang si Maris, nakapikit siya pero gumagalaw na ang mga labi niya. Akala ko ay magsasalita na siya pero hindi pala. Gumagalaw ang labi niya, likha ng mga uod sa kanyang katawan na unti-unti nang nabubuhay. Kasi nabubulok na ang katawan ni Maris. Napasigaw ako nang makitang lumabas sa bibig ni Maris ang mga uod. Lola Sela! Lola Sela! Bakit ba ang aga-aga ay sumisigaw ka? Bakit ba? Si Maris po, naglalabasan na ang mga uod sa katawan niya. Anong nangyari? Bakit ganito? Kahapon ay ayos naman siya. Maris! Apo! Gumising ka, apo ko! Lola, nabubulok na po yung katawan niya kaya naglalabasan ng mga uod. Patay na talaga si Maris. Pansamantala lang po siya nagbalik para pagbigyan kayo. Tumigil ka! Kesa dumakdak ka ng dumakdak ay tulungan mo na lang ako rito. Kumuha ka ng palanggana na mayroong tubig at saka bimpo at pupunasan ko siya. Dalian mo! Opo, sige po Lola. Kumuha nga ako ng maligamgam na tubig at bimpo tapos ay bumalik ako kay Lola Sela. Kaagad naman niyang pinunasan ang mukha ni Maris. Inalis ang mga uod na lumalabas sa bibig ni Maris. Pero nang punasan niya ang pisngi ni Maris ay sumama ng dumikit sa bimpo ang nababaklas na balat sa pisngi ni Maris. Bagay na ikinagulat ni Lola Sela. Muli siyang napaiyak nang makita na naglalabasan na rin sa mga mata ni Maris ang mga uod. Napansin din ni Lola Sela na kumakatas na ang katawan ni Maris, basang-basa na ang suot na wedding gown. Tawagin mo sina Angela at Victoria. Dalian mo! Sabihin mo na tulungan ako na bihisan si Maris. Lola Sela, nagsisimula na maagnas sa katawan ni Maris. Tignan niyo yung pisngi niya. Nabalatan na ng punasan niyo ng bimpo. Ang mga uod at bulates sa katawan niya naglalabasan na. Nagsisimula na rin po siyang bumaho. Lola, ilibing na po natin siya. Sundin mo ang mga sinasabi ko. Tawagin mo sina Angela at Victoria. Sabihin mo na tulungan ako bihisan si Maris. Sige po. Nang lumabas ako ng kwarto ay hinanap ko sina Angela at Victoria. Naabutan ko sa kanilang kwarto na nag-iimpake na ng kanilang mga damit ang dalawa kasi daw ay aalis na sila doon kasi natatakot na silang matulog. Paano daw ay palagi na lang nilang nakikita si Maris na umiiyak at nagmamakaawa sa kanila. Nanlumo ako sa aking nalaman. Kung nakita nila ang multo ni Maris, ibig sabihin ay talagang patay na siya. Pero paanong nangyari na dumilat si Maris ng halos 2 araw? Hindi ko na nakumbinsi ang dalawa na manatili doon sa bahay kasi nga nagmamadali ng umalis dahil sa takot. Kaya nang balikan ko si Lola Sela, wala na po sina Angela at Victoria. Umalis na po sila. Natatakot na sila kay Maris. Ang mga walang hiya! Ngayon sila kailangan ng pinsan nila pero ngayon pa sila umalis. Bakit sila matatakot kay Maris? Nakita naman nila na nakadilat siya. Tulala lang. Nabuhay siya likha ng itim na Santo Niño. Hindi po siya nabuhay, Lola. Dumilat siya likha lang siguro ng mga bakterya na nasa loob ng katawan na unti-unting nabubuhay dahil unti-unti nang nabubulok ang katawan niya. Isa ka pang hangal! Kitang-kita naman ang 2 mong mata na nabuhay siya, hindi ba?
Binuhay siya ng itim na Santo Niño upang tuparin ang kahilingan ko, hindi ba? Nakasama pa natin siya ng ilang araw. Pero bakit nagkaganito na siya ngayon? Bakit wala na naman siyang buhay? At ang mga pesteng uod na ito, lumayo kayo sa katawan ng aking apo! Alis! Lola Sela, pakinggan niyo po ako. Sabi ni na Victoria at Angela, paulit-ulit nilang nakita ang multo ni Maris. Umiiyak at nagmamakaawa sa kanila. Kaya takot na takot sila, kaya umalis na sila dito. Muli akong ihiling sa itim na Santo Niño. Muli niya sanang buhayan ng aking apo. Itim na Santo Niño, kung napagbigyan mo ako noong una, sana ibigyan katuparan ng aking hiling. Buhayan na ng tuluyan ng aking apo na si Maris upang maging masaya na ulit kami. Patuloy na umiyak si Lola Sela habang nakayukod sa itim na Santo Niño. Paulit-ulit niyang hinihiling na ipagkaloob ang buhay kay Maris kahit na ang kapalit ay ang kanyang buhay. Pero lumipas ang maraming oras, wala pa rin nangyari. Lalong dumami ang mga uod na lumalabas sa katawan ni Maris. Nang sumunod na araw ay nakita ko na mayroong daga sa loob ng kulambo. Nang bugawin ko yon ay pumasok yon sa butas ng ulo ni Maris. Noon ko napansin na talagang naaagnas na ang katawan ni Maris, kaya naman nagdesisyon ako na dapat na talagang mailibing si Maris. Nagpunta ako sa sementeryo at naghukay ng paglilibingan ni Maris. Maghapon din akong naghukay. Madilim na nang matapos ako. Pauwi na ako nang makita ko si Lola Sela na parang may pupuntahan, kaya lihim ko siyang sinundan at nakita ko nakasalubong niya si Lito. Alam kong darating ang oras na paparito ka, Lola Sela. Naisip mo ba na ako ang dahilan kung bakit pansamantalang nabuhay si Maris? Ano ang ibig mong sabihin, Lito? Nang tumawag ka sa itim na Santo Niño, hindi ka naman niya pinagbigyan. Ako ang may gawa kaya pansamantalang nakulong ang kaluluwa ni Maris sa kanyang katawan. Kaya nabuhay pa siya ng ilang araw. Dahil yun sa kakayaan ko sa voodoo, na kung saan ay makakaya kong tawagin ang kaluluwa ng namatay para ibalik sa katawan niya. Itinuro yun sa akin ng lolo ko na isang voodoo master. Kung ganun, bakit inuuod na ngayon ang katawan ni Maris? Bakit hindi siya natuluyang mabuhay? Dahil yun sa kanyang pagtanggi, na kahit mabuhay siya ay hindi niya ako magagawang mahalin dahil ang mahal niya ay si Jed. Para sa kalaman mo, Lola Sela, tumalab lang ang ganong pamamaraan kung merong makikipagkasundo sa isang voodoo master na kagaya ko. Tapos ay sasampalataya ka sa hari ng kadiliman. Kung ako ang makikipagkasundo sa iyo, maaari ba iyon? Nabuhayin mo lang si Maris. Payag na ako na ikaw ang mapangasawa niya. Gagawin ko ang lahat. Kahit sino, sasambahin ko mabuhay lang ang aking apo. Dapat ay noon mo pa ginawa yan, Lola Sela. Noon mo pa inisip na habang buo pa sana ang katawan niya. Hindi katulad ngayon na nabubulok na ang katawan niya. Pakiusa! Tulungan mo ako! Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko naman kasi alam. Sana ay noon mo pa rin sinabi iyan. Hindi ba mahal mo rin ang aking apo? Sabihin mo sa akin, may paraan pa ba para muli siyang mabuhay? Kung makakakita ka ng taong kamamatay lang, pwedeng doon natin isalin ang kaluluwa ni Maris para muli siyang mabuhay at makasama mo. Ibig mo bang sabihin ay mabubuhay sa ibang katawan si Maris? Ganun na nga. Yun ay kung gusto mo lang na muli makasama ang apo mo, kahit na sa ibang katawan siya. Sige, papayag ako. Ang mahalaga sa akin ay muling makasama ang aking apo na si Maris. Mabuti kung ganun. Nagkakaintindihan tayo. At kung maaari, paalisin mo na sa bahay si Jed. Siya ang magiging hadlang sa mga gagawin natin. Sige. Yan ang gagawin ko. Paalisin ko na si Jed. Hahanap ako ng bagong bangkay upang muling mabuhay si Maris. Tumawa ng malakas si Lito tapos ay iniwanan na nito si Lola Sela. Kitang-kita ko naman ang pagiging desperada ni Lola Sela, kaya bago niya ako makita
ay umalis na ako sa aking pinagtataguan. Nagbalik ako sa bahay niya. Ang kwarto ni Maris ang agad kong tinungo at plano sana na alisin na doon para dalhin sa sementeryo, pero inabutan ako ni Lola Sela. Saan mo dadalhin si Maris? Ililibing ko na siya, Lola Sela. Kailangan na niya magpahinga. May alam na akong paraan upang mabuhay siya. Anong paraan? Paraan ng kadiliman, Lola Sela? Nakahanda kayong talikuran ng poong lumika at sasampalataya sa hari ng kadiliman para lang mabuhay si Maris. Isasanla niyo ang kaluluwa niyo sa dyablo. Ano ba ang pinagsasasabi mo, Jed? Huwag na kayong magsinungaling pa, Lola Sela. Alam ko na ang totoo. Narinig ko ang usapan niyo ni Lito. May kaalaman pala siya sa karunungang itim dahil isang voodoo master ang lolo niya. Hindi ba kinaawa kay Maris? Tignan niyo ang nabubulok niyang katawan. Naglalabasan na mga bulati at uod. Ginagawa ng lungga ng mga daga ang katawan niya kasi kinakain na ang mga laman loob. At ang mga langaw, tuwang-tuwa nang dumapo sa katawan niya kasi gusto nila ng mabahong amoy. Lumayas ka sa pamamahay ko! Pabayaan mo na lang kami ng aking apo! Gagawin ko ang lahat para ibalik siya! Kahit na sa ano pang paraan! Lumayas ka! Wala akong nagawa kung hindi ang kunin ang aking mga damit. Inilagay ko sa aking bag at lumabas na ako ng bahay ni Lola Sela. Paglabas ko ng bakuran niya ay nakita kong naroon si Angela. Kinausap niya ako para doon muna ako tumuloy sa kanila. Huwag na daw muna akong umalis hanggang hindi na bibigyan ng maayos na libing si Maris dahil parang nawawala na sa sarili ang Lola Sela nila. Sabi pa ni Angela ay nagpadala na sila ng telegrama sa mga magulang ni Maris sa Palawan. Ipinaalam na nila ang nangyari. Sumang-ayon naman ako sa gusto ni Angela. Doon ako tumuloy sa kanila para patuloy kong masubaybayan si Lola Sela. Hanggang isang pagkakataon na wala si Lola Sela ay nagtulong-tulong kami ni na Victoria at Angela na balutin sa kumot ang bangkay ni Maris at dalhin sa sementeryo at inilibing. Ngayon ay matatahimik na ang kaluluwa ni Maris. Nabigyan na ng maayos na libing ang katawan niya. Oo nga, kawawa naman si Lola Sela. Para na siyang nasisiraan ng bait. Magwawala yun sa galit kapag nalaman niya na wala na ang katawan ni Maris doon. Hayaan mo na siya. Alam ko na matatanggap din niya ang lahat kapag nagtagal. Kapag dumating ang mga magulang ni Maris, ipapaliwanag natin sa kanila ang nangyari. Oo, tama ka. Matapos na mailagay namin sa ibabaw ng puntod ni Maris ang mga bulaklak ay nilagyan ko iyon ng krus tapos ay umalis na kami ni na Angela. Nang bumalik kami sa bahay ni Lola Sela ay galit na galit siya na pinalayas kaming tatlo sa paniniwalang nagsabwatan kaming tatlo laban sa kanila. Paalis na sana kami nang masilip namin ang isang kwarto kung saan nakita namin na may bangkay ng bata na nasa edad 16 ang naroon. Putol ang isang binti niyon pero kung pagmamasdan ng mukha ng dalagita ay maganda yun at medyo nahahawig din kay Maris. Bilugan ang kanyang mukha at maganda ang hugis ng kanyang labi. Hindi ba yun yung dalagita na bagong libing lang? Yung naaksidente at naputulan ng hita? Bakit siya nandito? Anong naiisip gawin ni Lola Sela? Bakit tinakaw niyang bangkay? Kaya pala umalis siya. Kaya pala matagal bago siya nakabalik dahil sa bangkay na yan. Kaya nagawa nating makuha ang bangkay ni Maris. Abala pala siya sa pagkuha niyan. Ano pang ginagawa niyo rito? Lumayas na kayo! Iwanan niyo na ako! Huwag niyo akong pakialaman kung ano man ang gagawin ko! Layas! Lola Sela, huwag niyo nang palalay ng mga pangyayari. Bakit nagnakaw kayo ng bangkay? Wala ka nang pakialam kung ano ang plano ko riyan. Lumayas kayo rito! Layas! Tayo na, Jed. Kahit anong gawin natin, hindi naman talaga makikinig sa atin si Lola Sela. Magsama-sama kayong lahat. Mga wala kayong halaga sa akin. Si Maris lang ang kailangan ko. At muli siyang mabubuhay sa katawan ng batang ito. Kaya lumayas na kayo! Layas!
Kinabahan ako sa mga huling sinabi ni Lola Sela. Kaya naman nang lumabas kami ng bahay ay isinara na niya ang pintuan. Nang makalabas na kami ng bakuran ni Lola Sela ay nakita ko nang dumating si Lito, kaya alam ko na sa tulong ni Lito ay isasagawa ulit nila ang pagtawag sa kaluluwa ni Maris para ikulong sa katawan ng bangkay na iyon na nasa bahay ni Lola Sela. Alam ko rin na isasagawa nila iyon mamayang gabi pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kaya naisipan ko na hadlangan sila para tuluyan ang magkaroon ng katahimikan ang kaluluwa ni Maris. Nang sumapit ang gabi ay naganda na akong bumalik kina Lola Sela. Kinuha ko ang jungle bolo ni na Angela tapos ay nagpaalam na ako sa kanila. Pero habang papunta ako kina Lola Sela ay may naramdaman ako sa paligid. Muli nakita ko ang anino na tumawid sa unahan ko. Sino ka? Magpakita ka sa akin! Mabuti naman at hindi na ako mahihirapang hanapin ka. Ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Sino ka? Magpakita ka! Mula sa likuran ng malaking puno ng mangga ay lumabas si Lito. Nagulat ako at bahagyang napatras. Itinago ko sa likuran ko ang jungle bolo dahil nakaramdam ako ng kakaiba kay Lito. Anong kailangan mo, Lito? Kailangan ko ang hita mo. Kulang ang paa ng bangkay na ninakaw ni Lola Sela. Kapag nabawi ko ang kaluluwa ni Maris at nailagay ko sa katawang yon, ay dapat kompleto ang katawan niya para mabuhay naman kami ng masaya at magsama habang buhay. Nasisiraan ka na ng bait. Pareho kayo ni Lola Sela na naging alipin na ng kadiliman para lang makuha ang gusto. Sa palagay mo ba papayag ako na ibigay sa iyo ang hita ko? Mahirap mabuhay ng iisa lang ang paa. Kung ganon ay kailangan pala na patayin kita para makuha ko ang isang paa mo. Walang problema sa akin yon. Matagal na akong asar sa iyo eh. Dapat ay ako talaga ang piliin ni Maris at hindi ikaw. Nang tamaan ng liwanag ng buwan si Lito ay unti-unting nagbago ang anyo niya. Doon ko nalaman na bukod pala sa may kaalaman siya sa voodoo ay isa rin pala siyang aswang na gabunan. Saglit na nagbalik sa aking isipan ang nangyari noong nabuhay si Maris kaya habang naggigirian kami ni Lito ay binanggit ko sa kanya ang mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Kung ganun, ikaw ang anino na nakita ko sa kwarto ni Maris. Ikaw ang anino na nakita ko ng gabing sumilip ako sa bintana. Tama ka, Jed. Ako nga yun. Pero hindi mo na may pagkakalat ang lihim ko dahil papatay na kita ngayong gabi at kukunin ang isang hita mo. Galit na sumalakay si Lito. Dinamba niya ako. Nakailag naman ako tapos ay nagmamadali akong tumakbo palayo sa kanya. Pero hinabol ako ni Lito at napakabilis niya. Nauna pa siyang makarating sa daang pupuntahan ko kaya napatigil ako sa pagtakbo. Marahan naman siyang humarap sa akin tapos ay muling sumugod. Nang dambahin niya ako ay natumba ako na pahiga. Kinubabaw ako ni Lito. Nakalimutan niya na may hawak akong jungle bolo kaya bago po siya makailag ay itinusok ko na sa dibdib niya ang jungle bolo. Tumagos iyon sa likuran niya. Nagulat din si Lito sa bilis ng pangyayari kaya napatayo siya at tumakbo sa dilim. Kinabukasan nang pumunta kami ni Angela sa puntod ni Maris. Nabalitaan mo ba, Kuya Jed? Patay na daw si Lito. Natagpuan ng bangkay niya doon malapit sa ilog. Ganun ba? Ano daw ang kinamatay niya? Wasak daw yung dibdib eh. Hindi malaman kung kinagabaw o nabiktima siya ng aswang. Pero sa isang banda, tama lang sa kanya yun para di na niya guluhin pa ang isip ni Lola Sela. Oo nga eh. Nakakaawa na siya. Para na siyang nawala sa sarili. Siya nga pala, ito na ang uling dalaw ko kay Maris ha. Alagaan mo sana ang puntod niya. At pati si Lola Sela. Naputol ang usapan namin ni Angela nang makita ang isang matandang lalaki na umiiyak. Hinahanap ang bangkay ng apo niya. Nang matiyak namin na ang bangkay na nasa bahay ni Lola Sela ang hinahanap niya, ay isinama namin siya sa bahay ni Lola Sela.
nagsama na din kami ng ilang kapitbahay para mamagitan sa kanila. Ikaw talaga, Jen! Pasaway ka! Pati si Angela ay naging masuwayin sa akin nang dumating ka. Hindi niya naisip na sa tulong ng katawan ng batang ito ay muling mabubuhay si Maris. Lola Sela, totoong mahirap tanggapin ang katotohanan kapag ang isang taong mahal na mahal mo ay mawala. Pero huwag nating kalilimutan na ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin ay siya lang din ang may karapatang bumawi. Kahit anong gawin ng isang tao, ang nakatakda ay nakatakda na. Walang sino man ang pwedeng bumago nun. Mas magiging maluwag ang ating dibdib kung tatanggapin natin ang mga nangyari. Hindi! Hindi ko kaya! Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ang aking apo. Mabubuhay si Maris. Alam ko yun. Tutulungan ako ni Lito. Lola Sela, si Lito po ay wala na rin. Patay na rin siya. Kaya ibigay niyo na sa matandang ito ang kanyang apo. Huwag niyo nang ipilit ang gusto niyo dahil wala na kayong magagawa pa kung hindi tanggapin ang katotohanan na wala na si Ate Maris. Nang marinig ni Lola Sela na wala na rin si Lito ay lalo na siyang umiyak ng malakas. Nabawi ng matanda ang kanyang apo at muling ibinalik sa libingan yun. Kinabukasan naman, dumating ang mga magulang ni Maris at kagaya ko ay nagluksa din sila. Si Lola Sela ay tuluyan nang nawala sa katinoan ng pag-iisip kaya dinala na sa mental hospital. Bumalik ako ng Palawan at matagal bago nakatagpo ng bagong pag-ibig. At yan ang karanasang hindi ko makakalimutan.